Hello guys, good morning at welcome po ulit sa aking TV channel Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. At may ipapakita ako sa inyo itong larawan na binigay sa akin noon ng kaibigan ko na noon ay at 2016 ay ito ay galing sa area kung saan siya nagkakampanya noon sa 2016 presidential election. At ito ay yung nakikita niya doon sa area na pinipicturean niya kasi doon sa area ng municipality ng Osmeña, Zamboanga del Norte na noon ay marami sila kasama doon sa naglagay ng mga tarpaulin sa mga daan at papunta doon sa may mga barangays. At nung doon na sila sa area, sa nakalimutan ko yung barangay na binanggit nila noon, 2016, ay ito yung bago nila nakita ito, ay may matanda kasi doon sa area na sa barangay na yon. Dala-dala yung niya, yung backpack na ratan kung saan ay karga-karga itong Golden Buddha na may daw ito, pangalan sa puwitan niya. At nung doon na sila sa bahay ay magkalapit lang yung mga pamilya nila doon sa taas ng bundok. Ito yung ang history kasi, sabi ng mga anak ng matanda, kasi hindi sila marunong magbisaya. Lumat kasi sila doon sa itaas ng bundok ng barangay na yon. At nakapagsabi yung anak na marunong magbisaya na tinanong ng kaibigan ko kung saan daw galing yung dalang-dala ng backpack ng papa niya. Kasi akala nila noon ay parang nagbibinta lang ng mga anong tawag doon, yung mga gulay. Kasi karamihan doon sa bundok daw doon ay nagbabakpak ng malalaki at may daladalang mga gulay, mga iba't ibang tanim sa doon sa area na dalan-dala yung mga malalaking backpack. At nagkataon, itong matanda ay na nila, na daanan sa bahay kasi naglalagay sila ng mga tarpaulin noon sa bahay-bahay. At nakikita nila yung backpack na hindi nila alam ito pala ang laman. So kaya tinanong yung mga doon, anak ng matanda, kung anong dala-dala ng yung ama nila. Kaya sinabi nila ay daw, yung sinasamba araw-araw doon sa ilalim ng yung tunnel na mayroong malaking puno daw, sabi ng mga anak, kasi kasama sila noon sa naglilis doon sa malaking puno na ito ay noon kasi ang history bago nila na ito ay naglinilis sila noon ng yung puno ng malalaking puno, sabi nila ay na daw ng baliti. Tapos may malaking bato na doon harang sa gilid ng malaking puno na baliti. Kaya paglinis nila at hanggang sa binuksan nila inalis nila yung nakaharang na malapad na bato, at mayroon daw marka na number 7, mayroong number 8,
na marka doon sa malapad na bato. Mga mahigit daw, mga dalawang di pa yung lapad ng kuan. Malapad daw kasi yung bato na tinakip doon sa bunganga ng kuan. Butas ng kahoy na balite. So, nung na nila, nabuksan, ay may pa sila ng mga ahas doon sa ilalim. At yun, kumuha sila ng pangsunog doon. Kasi sabi ng matanda, ng ama nila, kung bumabagyo, ay masarap daw doon magtatango kasi malaki daw ang nila doon. Kasi yung nung nalinisan na nila yung nasa loob, at siguro magkakasya daw ng 4 na pamilya doon sa ilalim kasi malaki. At hindi nila alam doon sa ilalim ay meron pa daw merong harang din na bato, 3 bato sa doon sa sa ilalim ng tunnel. At pinuksan nila. Yun, nagtulong-tulong sila, mga magkakapatid at kasama yung ama. Kaya ito yung nakikita. Sabi ng kaibigan ko na nagpipicture nito noong kampanya. Yun, binanggit ng magkakapatid kasi ang kausap niya ay yung magkakapatid lang daw kasi yung ama hindi marunong magbisaya. Tapos, sabi ng mga anak na ito daw ay may kasama daw ito doon sa ilalim. Nakapile daw ito, bali 12 pieces daw yung kasama nito. Tapos sabi ng matanda ay parang daw gagawin daw nila ng yung parang sinasamba yung itong nakikita nila kasi ito daw ang noon, hindi daw ito makintab. Hindi daw ito makintab noon. At nung nalalaman ng matanda ay parang may panyo sila na lahat na magpamilya, pinapahid yung nila, yung parang panyo nila dito sa mukha ng itong Buddha. Tapos hanggang sa nila parang na nila, araw-araw ay ginawa nilang sinasamba itong Buddha, ay pinapahid yung panyo nila dito. Kaya lumabas yung dito, makikintab na mukha ng Buddha. Ay di nila siguro alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya naging ito sabi ng mga anak, gumagawa daw ng yung backpack yung ama nila na ilalagay doon sa backpack itong Buddha na ito. At araw-araw ay niya, naging na niya, inaaraw-araw na dinadala sa ginagawa niyang backpack na ratan. Kaya sabi ng anak niya, kasi matangkad daw yung niya, ama niya. Sabi ng nakapagkuha ng picture nito. Ayan. 2016 pa ito. May dito. May taon pang Ayan. 2016. So, itong kumuha ng picture, yung kaibigan ko na matagal na niya itong hinahawak-hawakan at parang remembrance daw. At nung nakita kami, ay pinakita niya ito sa amin. Sabi niya, nagtanong ako kung saan galing yan. Sabi niya, doon daw sa bundok ng Usminya, Zamboanga del Norte. Kaya sabi ko, maswerte kayo, nakakita kayo ng personal. Ako hindi pa, sabi ko. At sabi niya,
may ano daw ito. Dito daw sa ano sa puwitan ng Buddha ay may marka daw diyan. Sumatra. Tapos may mga serial number diyan sa puwitan. May 4 na star, sabi niya, yung kumukuha ng picture nito. At ayan, kumikintab kasi araw-araw inano nila, parang linisan yung mukha para ano daw, makikita yung parang sa Bisaya, Ginoo nila. Ayan. So, ito yung ano niya. So, ito daw ang nagtuturo ay anak ng may-ari. Ayan. Tapos may pizza pa na nakalagay. March ata ito. O March 1. Tapos, binigay sa akin ito after election, yung presidential election. Na ginawa ko na rin remembrance. Tagal ko na tinatago sa ano. Kaya nakita ko pa ngayon. Inano ko na lang. Binibidyohan ko na lang para may makikita din kayo mga katiits sa aking picture na binigay sa kaibigan ko noong 2016 after election. Kaya sabi nila, may kasama daw ito doon. Mga ilang boxes na ano, at hindi daw nabuksan. Pero may maliit na box doon ay pinilit nilang binuksan, kaya nagkaano daw yung tatay niya, parang na hihilo ng kunti, na nakatulog ng kunti, tapos buhay pa naman daw. Hindi lang nila alam kung ano yung ibig sabihin yung biglang nakatulog yung ama nila. Ayan, pinainom daw nila noon ng yung gata ng niyog, kaya na ano, biglang nagising. Kaya ito, dalang-dala niya ito araw-araw, sabi ng kaibigan ko, na nilagay sa backpack ng ratan. So ito yung Golden Buddha na may tatak na Sumatra sa puwitan. May mga serial number, star, ganun. At sinabi nila noon na parang nagtatanong kung ibibinta ba daw ito. At sabi ng mga anak, ang alam daw ng papa nila, kung ibibinta, wala na tayong daw sasambahin na araw-araw. So, nung nabuksan yung ano niya, kasama nito, ay malit na boxes, ay may laman daw na ano, iba't ibang kulay, parang diamond ata siguro. So may iba't ibang kulay, at kumuha pa daw yung anak, yung parang eldest nila, ng tatlong kulay. At ano, nagbinta sila ng ano daw, yung mga ano doon, mga gulay doon sa baba. Tapos dala-dala yung yung tatlong kulay na ilagay sa ano, parang anting-anting, sabi nila. Nung nagkataon ay may nagtatanong kasi pinuhubad yung damit ng nagbibinta ng mga gulay dun sa baba ng barangay, kasi parang araw siguro ng market day ata. Tapos nakita nung buyer, yung nag-buyer ng ng mga gulay, ay nakita doon sa sa Bisaya ay hawak ng katawan ng tao na kasi Bisaya pa, nakaputos sa sa parang pukot ata, na maliit na pukot na kumikintab. Sabi ng nagbibili ng gulay ay ano yan, makikintaban. Kaya tinanong siya, at yung sagot niya ay sabi ng mili ng gulay ay saan galing yan? Doon sa itaas, sa ng papa ko. Kaya binili.
sabi niya marami pa man ito doon at binili na ilang libo na yun, tatlo, ay pinagbili niya doon sa may yung bumibili ng mga gulay. Tapos ay sabi daw niya, sinabihan na yung tatay niya ay binibili daw yung niya, yung kinuha niya yung tatlong kulay. At nagalit yung papa, kaya hindi na siya binigyan. Kaya nung sabi niya, huwag ka nang magkasama doon sa akin kasi baka nakawin mo yung kuan. Doon. Hanggang doon kasi stricto daw yung ama nila, kaya hindi na siya binigyan. Kaya ang story kasi nito ay naghahanap sila ng buyer, sabi nila doon daw sa itaas ng bundok magbabayad, pero sabi ko ng kaibigan ko walang ganyan mga buyer na yan bibili na doon pa sa itaas magbabayad kasi para sa security ng buyer ay hindi sila yan, walang transaksyon na ganyan, sabi ko. Kaya nung panahon na yun ay nang binigay na ito at wala na kaming dito, siguro na din siya ng cellphone number, di ko na siya makontak. Kaya ito na lang ay dalang-dala ko na ito dito sa tinatago ko na lang, bali remembrance. Sabi ko sana balang araw ay makakita rin ako nito. At marami kasing operasyon namin dito binanggit noon na yung number 8 na number ay sabi nila yung kahawig na number 8 ay Buddha daw yung nakadeposit. At yung 7 ay sabi nila sa nabasa ko sa Japanese code na ang marker ng number 7 ay diamond yung deposit. Kaya nung nabanggit ng anak ay sabi ng kaibigan ko na mayroong number 7 at may number 8 at mayroon pang mga boxes na nakalagay doon, naka-engrave sa bato. Mga 6 na boxes daw yun doon. Kaya siguro hindi nila nabuksan, ay siguro gold bar siguro ata yun. Tapos ang marka nito ay Sumatran, siguro yung gold bars na marka din siguro Sumatran, siguro galing siguro ito sa Sumatra na nakaw ng mga Japanese, kaya may tatak sa So ito lang guys, ay hindi ko kasi ito hindi ko kasi nakita ng personal, at may na tayo dito idea. So may nito, tinanong pa kung ilang kilo ito, sabi ng nagkuha ng picture. Estimate lang daw nila ito kasi nasa 1 foot ito na bali 12 inches yung height niya, taas niya. Estimate lang daw nila nasa mahigit 40 kilos ito. Siguro nasa 45 to 48 kilos sabi ng nakakita nito. Kasi hinawakan niya ito, estimated lang daw, sabi niya mabigat yan, sabi niya. Pero lang tayo, mahirapan tayo dyan kasi yung transaction nila sa pagbibinta ay doon daw magbabayad. Kaya umatras sila. Sabi nila, yun na lang, remembrance lang daw. Kaya ito, kinukuha na lang nila ng picture. Kaya di ko rin alam na nakarating ito sa akin kasi noon magkaibigan kasi kami. Ito, bali ito, 6 na kopya binigay sa akin itong 2. So ito lang guys, ay ibahagi ko sa inyo. Sana magustuhan niyo itong binibidyo ko na isang larawan ng Golden Buddha. Hindi ako nakita ng personal, pero sa picture na lang. Kaya ito ay bali remembrance na lang sa dati kong kaibigan noon, ay nasa akin na
Tapos tinatago ko lang ito, bali remembrance lang, baka sakali makakita ako nito ng personal, ay siguro ang Panginoon lang makapagsabi kung bibigyan tayo ng swerte, siguro makakita tayo nito. At tinatandaan ko lang yung ano niya, yung binanggit niya, kapag makita kayo doon ng number 7, kasi treasure hunter din yung ano ko, yung kaibigan ko. Number 7 ay diamond yung deposit na naka-engrave sa bato. At number 8, golden Buddha yung ano niya, deposit. Tapos may mga naka-engrave na mga maliliit na boxes na 6 doon sa ilalim ng puno ng balite, na malalaking balite. Nasa bundok daw ito ng kot. Usminya, Zamboanga del Norte po. So ito lang guys, paki-like and subscribe po sa aking TV channel, Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. Salamat po.